sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang ginomnaakan niyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Diyos na magagahong sa natinan, o kaninyong mga igsoon, kinagalapas ko duguhi ako, sa unang hunat, sa pulong, sa uban, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala, busa ang amuyo ken Santa Maria kanunay ulay, sa danang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga akong Dios. Kaluyan dito sa Dios nga magagahong sa natinan, ug pasaylon sa atong mga sala, dadon dagitan niya ngadto sa kinabuhing langit. Magampun ka. O Diyos, nagtanaw ikaw sa imong katawhan, nga nagapaabot sa maganunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga magdanag kami sa galipay sa galuwasan, ug sa kanunay magasaulog kami niini, uban sa dakong kadasig ug kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios sangtud sa kahangturan. Tinodlo gikan sa pasahon ni Propeta Sophonias. Awit kusog o katawhan sa Sion, singgit o Israel, pagmaya o paglipay pag-ayo o Jerusalem, dili na kamo silutan sa Ginoo, giabong nga niya ang inyong mga kaaway, ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong kaliwala. Busa ayaw na kamo kahadlok sa dautan, niya itong adlawa inyong unya ang Jerusalem. Ayaw kahadlok o Sion, ayaw pakawatin kaisog ang imong mga kamot. Ang Ginoo ang inyong Diyos, anaa uban kaninyo, ang iyang gahom, muhatag kaninyong kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo, ug diha sa iyang gugma, atagan kamong bag-ong kinabuhi. Maawis siya ug magmalipayon tungod kaninyo. Sama sa buhaton sa adlaw sa paningin, mingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion o pag-ingon. Paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Hapit na mubalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundi pangayawa sa Dios ang inyong ikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matukad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna sa inyong pagkahayusa kang Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ang mga tao nangutana kay Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, ang adunay duha ka sapot, kinahanglan ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay piste, ug ang may pagkaon, kinahanglang mubahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buwis, nga miduol aron pagpabunyag o nangutana sila kang Juan. Magtutudlo, unsa may among buhaton? Miingon siya kanina, ayaw kamo paningil o labaw sa gitsugo sa balaod. Unya namutana usab kaniya ang pipila ka sundalo. Kami usam, unsa may among buhaton. Mitubag siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa, pinaagi sa pagpugos, kun sa pagbutang-butang, ayaw kamo pagmulo sa inyong supod. Misugod, pagtubo ang paglaom sa mga tao, ug nalibog sila kung kinsa gayod si Juan. Nangutana sila kung nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo, pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyong sandalyas. Magabunyag siya kaninyo, pinaagi sa espiritu o sa kalayo. Nagkupot siya nigo nga ipapalit aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Ug niya tigumon ang trigo didto sa iyang kamali. Apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipanhimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag mga kaigsuunan din Kristo. Nalipay ko dako nga nakabalik dinhi o nakikuban din yung sulod ni Santos Misa. Kay sige ra ba kung balik-balik dinhi kaniadto hilabi na ni atong panahon sa pandemya. Dala ang Santisimo Sacramento sa hihimo nato ng mga mobile procession aron pagpadangat sa Dios
sa matag dapit aron luyo sa mga kahingawa, kalisdanan, kapaitan sa kinabuhi. We see that light, the one true light, that gives us inspiration and hope. Mao na nga dako yung kaayo na akong kalipay na nakakita o natiguban kaninyo ni ining pangungkat. Duha ka mga rason nganong maglipay o magmaya kita karon. After all, karong Domingguha, gitawag man o Gaudete Sunday. It is a joyful Sunday. Mao na nga angay ta og magmaya, angay ta nga magsadya ni ining makong Domingo. Niya duha ka mga rason nganong magsadya ta hilabi na karong Domingo. Una, mubalik ta sa usa ka prominente nga simbolo o senyales nining panahon sa Advento. Ug ato ni unang nakit-an niadtong unang Domingo sa Advento, diin kini atong ipanalanginanan mao ang lukong sa Advento, the Advent Rest. Dili lamang kini dekorasyon, kundi sanglit kay kini mga senyales o timaan man. It points to a particular reality. Nga kining maong lukong sa Advento, nagasulti kanato sa mga kamatuoran mahitungod ni panahon sa Advento. Sa mapananglit, ang upat ka mga kandila, nagasimbolo kini siya sa upat ka mga Domingo sa panahon sa Advento, that we will be preparing for 4 Sundays within the Advent season prior to the Christmas season. Mao na nga ang matag kandila nga magasiga, magatub-an kanato kung asa na tadapita sa Domingo sulod sa panahon sa Advento. Mao na nga atong nakita ang tulo ka kandila nga nagasiga. That is why we are in the 3rd Sunday of Advent. Kunya ang ikatulo nga kandila nga nagasiga is a different color from the rest of the color. There is a contrast between darkness and light. The color of purple or violet to the color of rose or pink. Ang dark nga color it symbolizes toning down. Mao na nga sa atong mga liturhiya ang iyang atmosphere, we are still awaiting mao nang tone down ang mga alawiton. Mao na nga wa tayo mo'y Gloria kay in anticipation sa Christmas season. Kanya ang light color na mao ang pink or rose, it is a symbol of joy. Nagapadayag kini o kalipay, kasadya. Nganong magsadya kita, tungod kay we have crossed over more than a half of our preparation. Kay ang Advento upat man ka Domingo sa pagpangandam, niya sanglit karon kay anaa naman kita sa ikatulong nga Domingo, we have crossed over more than a half in our preparation. Mao na nga ang kahinam, ang pagbati sa kalipayon nga naa sulod sa atong kasing-kasing is intensifying. Anaa ang kahinam, anaa ang ka-excited sa pag-abot sa Mesiyas, anaa ang excitement sa atong pagsaulog sa panahon sa Pasko. That is why it is very important to recapture the child within ourselves. Pagkuha o pagpabalik pag-usap ni anang maong pagkabata. Nga naman, kay nasayod ta, hilabi na ni atong panahon sa bata pata, grabe ang atong pagbati sa kalipay. Grabe ang atong kahigwaos sa pagpaabot. Grabe ang atong excitement sa panahon sa Pasko. Grabe ang kalipay. Manang we need to recapture the child within ourselves. Aron manumbalik
kanang kasadya, kanang kalipay, nga atong masinagi sulod sa atong sinasin. Mao na nga kahinan, kalipay. Why? Because we have crossed over more than a half. Mao na nagkaduol na, hapit na gayon. Mao na nga musamot ang pag-intensify sa atong kalipay, ang pagbati sa kahinan, sa pagpaabot o pagsaulog sa pagkatao sa Mesiyas na mao si Kristo. That is why today we need to be joyful. Ikaduha nga kason nganong maglipay tani ini maong adlaw tungod kay ang mga mensahe sa mga pagbasa nagapunting sa mensahe sa kalipay o kasadya. Sa mapananglit sa unang pagbasa nagikutlo sa basahon ni Propeta Sofonias. Ang kasinatian sa mga Hudeo ni adtong panahon, kasinatian sa kalisod, pagluid, kapaitan, mga suliran o problema, isip katawhan sa Diyos. Daghan ang mga subilanon sa ilang pagbiya kang Yahweh, of their unfaithfulness to Yahweh. Nagmatig-a sila, nagmagami ang ilang ulo, wala silang sunod sa kabubuton o balaod. And yet, despite of that, kining maong Diyos na higugma kanila. Kining maong Diyos na kapabilin sa pagkamatinud-anon sa iyang piniling katawhan. That is why the message in the prophet Sofonias na ringon, O katawhan ng Sion, singgit o Israel, pagmaya o paglipay pag-ayo, O Jerusalem, di nakamusilutan sa iyo. Na despite of their sinfulness, God will not punish them. Rather, He will protect them. Niya itong panahon, ang mga Israelita were surrounded by enemies. Niya sangit kay they were surrounded by enemies from time to time kanang gihulga sila. They are being harassed by enemies surrounding them. Mauna nga anaa ang kabalata, anaa ang kahadlok sa mga kaaway na nagapalibot kanila. Gani, they experience a horrible defeat against enemies. Niya ang katawang Israel palaya sa ilang kaugalingong yuta o gidala sa yuta that is foreign to them. Ang mananakot nila, gikuha sila sa ilang kaugalingong yuta o gihimo sila na ilang mga ulipon. Ulipon sila sa ilang mga kaanod. That is why it was difficult moments and times on the part of the Israelites. And yet, in the first reading of the prophet Sofonias, they must rejoice. They must be glad nga naman kay anaa manalipod ang Diyos kanila o mag-aabot ang Diyos sa ilang mga kaaway. Dili baliay rason alang sa mga Israelita na magmaya o magmaya. Kaniya sa Salmo Responsorio, ang atong tubag, singgit kamo sa kalipay, kasadya kay sa taliwala kaninyo, anaa ang dako o santos sa Israel. Kinsa man kining dako o santos sa Israel. Mao ini ang promise of Messiah that will be fulfilled in the person of Jesus Christ, fulfilled in the New Testament. It is not a God from afar. It is not a God who sees from afar, but it is the God who is one with them. Taliwala kaninyo, anaa ang dako o santo sa Israel. That is why
singgit ka mo sa kalipay o kasabihan. Niya mausap ang mensahe ni San Pablo ngadto sa mga taga-Pilipos. Miingon siya, paglipay ka mo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko sa pag-ingon, paglipay ka. It is repeatedly twice. It is twice being repeated. The word rejoice, paglipay. Kaya kining mo, sulti kag balik-balik. Ang pagsulti nimo pagbalik-balik, it means it is of great importance. Mabitaw ka mong mga ginikanan, ug mutudlo mo sa inyong mga anak, inyong balik-balikon, kaysa inyong pagbalik-balik sa mga pagtulunan o mga pulong, inyong gi-emphasize na ang inyong gitudlo importante o bilihon. Mo nang mga bata nga ayaw mo pagbanha sa inyong mga ginikanan, kung kanunay sila magsulti kaninyo, kay kanang gisulti ninyo, nagapasabot na that is of great importance that you need to listen and to follow. Paglipay, pagsadya. And this is the message that Paul emphasizes to us. Paglipay, pagsadya. Unya sa Ebanghelyo, nagikutlo sa Ebanghelyo ni San Lucas, we must rejoice more. The people of Israel must rejoice more. Nganuman kay aduna pay mas labi pang moabot labaw kay ni Juan. Mabitaw na si San Juan niingon, aduna pay mas labaw nga moabot kanako. Dili ako gani angayan nga motangtang sa ligot sa iyang sandalyas. Siya magabunyag kaninyo sa espiritu o kanino. That is why there is more reason that we need to rejoice. Because it is not John who is the Messiah. It is Jesus who is the Messiah, who will bring good tidings to us. Paglipay, pagsadya. Niining panahon sa Advento sa ato pagpanandam o nagsinanggabot na Pasko, we need to be glad and to rejoice. We need to recapture back the feeling, the emotion of joy within our hearts. Na? Atong i-recapture pagbalik. Kiniining panahon karon, we are so distressed. Niining panahon karon, people are unhappy. Niining pagpangandam nako, grabe ang atong stress. Kamo nga karon pa mangumpra o mamalit, mas stress mo tungod sa kadaghan sa mga tao. Makikilog mo nga kinsa may malipay anak. It doesn't bring joy, but it brings stress and sadness. Mga Christmas party nga perting daghan, maglibog na tayo asay tambungan, kapuyon na ta kay halos kada gabi Christmas party. It doesn't give joy naman. Kay gihago o gikapoy na ta o tungod kay gihago o gikapoy na ta o tambong o Christmas party sa kuton ta kanunay. It doesn't bring joy and happiness. Kaya sanglit kay daghang party adto tas mga ukay-ukayan kay mangukay tagusan na ko'y akong isalina kay dita mo angay kung magbalik-balik. Nga problema ta kay unsa na ko'y atong ipalit para sa exchanging game. Inay na malipay ka, mag-uol o maghutok-hutok ta kay namulyan ka. True joy comes from the gospel.
True joy comes from the very reason why we celebrate Christmas. And the reason is Jesus. Maunang na-distress ta, maunang na-stress ta, tungod kay ang mga kalipay nga atong gikuhaan sa mga butang nga lumalabay o kalibutan. It doesn't truly give us joy because true joy comes from the gospel. True joy comes from Jesus. Mauna kung ang atong kalipay diligikan kang Jesus, diligikan sa maayong balita na dili gayud nato masinati ang tinuod nga kalipay niining kapasakit. That is why it is a good reminder to all of us to recapture back again the joy within our hearts. Let us recapture back again the child within ourselves. Akong tinaani ini, akong maangkon ang tinuod ng kalipay sa ating pagsaulog ni Pasko 2024. Palihog manindog sa ating iparayag ng ating pagsulit. Nagatuog kami sa Diyos. Siya na matay dito po, sa katulad ang panahon siya, ang matuman sa sulatan, nisikat sa silang, nililipot sa tulo samahan, nagbalik siya ng hinayapon, ang bagukong sa mabuhay sa mga minatay, o ang binangian na walay katapusan, nilatuo kami. Ang maghatag sa kinabuhi, nagayitan sa simahan mo sana, lungan sumahan mo sana, isimba siya o humaya. Kunyutay nga ang lihugtan natong kalipay, tingali ito kay dili kita maayong mga Kristiyanos. Magampo kita sa Diyos sa kalipay, nga sa kanunay magapuyo kita sa iyang kalinaw kalipay, busa ngayon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan nga makanunayon kining mupadayan sa Ebanghelyo, isip mga mayong balita sa dakong kalipay, isip usa ka mensahe sa kagawasan o paglaom sa tanan, magampo kita. Alang sa mga nangulo sa kalibutan nga nagpabiling magpabugnaon sa ilang pagpangalagan nga ila unta nga hatagan o kabakuhang pagtutok ang katawhan ug banhawon ang pagbaton o pagmaya o pagsaulo, magampo kita. Alang sa tong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, ngauban ni Padre Prem, masinati nato si Kristo, pinagi sa tong gagmayng simbahanong katilimban, magampo kita. Ginoo tunggang among pagampo. Nga badangan nato ang atong ipangandoy nga kalinaw, alang sa tibok kalibutan, magampo kita. Ginoo tunggang among pagampo. Nga walay katapusan kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, magampo kita. Ginoo tunggang among pagampo. Ginoo nga among Dios, gihatagan mo kami kagawasan,
pinaagi ni Jesus nga imong anak. Magpuyo unta kami nga sinapupo sa imong mga kamot, isip mga gawasnon o nagmayang katawhan. Pinayamong pangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magpabiling malindog alang sa pagpanalangin sa Christmas tree. Bala ang Diyos, malipayon kaming nagakatigom alang sa pagsaulog, sa pagkatao sa inyong anak, na mitubos kanamo gikan sa kangitngit sa kasalanan. Pinaagi sa krus nga nahimong kinabuhi o kahayag alang sa tanan. Panalangini o himua kining kahoy sa Pasko nga gidayan-dayanan sa mga silak nga maoy pahinumdom kanamo sa krus ang kahoy ni Imbito si Kristo gilansan o nga kami unta magmakanayon sa among kasabiya sa bagong kinabuhi nga nagaiwag sa among mga kasintasin kini among pangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kalihog manglingkod yung atong mawito ng awit sa paghahanap. Aron na ako inyong servisyo, dawa kung sa Diyos na Amahan, magkagagahong sa natin. O Ginoo, ikahalad kunta kanimo sa walay hunong, tininggasad sa among gugma,
Aron matuman ang mga katiluan ni ining santos nga misteryo, nga madangan ngayon namo ang among kaluwasan, kini among ipangalo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaagkan ninyo. Bayaw ng mga kasing-kasing, magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga Amahan Diyos nga tunay, kung magkagagahom sa natanan, angay o matarong gayon, nga magpasalamat kami kinimo kanunay sa ng dapit, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos, aron pagpatitipon kanamo sa amang tao, gituman niyang lagaw nga gihimo mo kaniadto, ug ibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaan ni kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kani sa adlaw kanus-ad sa Kristo ang Ginoo mo balik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa himaya, duyog sa mulay hunong, nga pag-awit sa pagbuno. Santos, ikaw, Ginoo, tubuhan sa mga kasantos, ibadala ang iyong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinalakilang, nalaw sinugo ni Yesu Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingong ikuha siya upan, ipasalamat kanimo, ni Tikas, umihatag din nga siyang mga tinunalugin. Dawat ininyo nga tananog kanang, kay inimaw nga akong lawas, nga itugyan anang tilinyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanyang pag-usap, ni hatag ni ngadto siyang mga tinunalugningon. Dawat at inyong Panginoon kamungan ng tilinyo. Kaya ginimaw ang kalis sa akong dugo, sa bago tunay ng kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang tilinyo alang sa ng mga tao. Ako ng mga sala magkasama. Buhat at inyong akong paghandong kanito.
Hini ang misteryo sa pagtuo. Nagahalad kami kini mo amahan, ninimpan sa kinabuhi, ukali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kini mo tungod kay imo kami iisig namin. Nga mga tubang o moalangin kini mo. Himo ang kami, nga malawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mag-iusap diha sa Espiritu Santo. Hinong dumigino ang imong simbahan sa libo kalibutan. Himo ang mahigpit kami sa gugma, uban ni Francisco ang Papa. Ni Alberto nga ang obispo sa tanang mga pari, ug sa katawhan niya imong itigong karon. Hinong dumiusab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na sila nga among giampo, sulod ni ng misa karon. Malaumon nga babanhaw sila, huwag danang nga matay sa imong kalugoy. Dad-a silang tinan, sa pagsulong sa kahayag sa imong nabong, kaluy ikalitan. Himuha kami ang ayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos, ang sinusunod sa inyong bana. Uban sa mga apostles, ug sa danang mga santos, nga nagatuman sa magabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, ang itong maday lugang itong himayaon. Pinaagi niya sa Kristo, imong pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, diha kaniya kaniya magagahong nga amahan, diha sila sa Espiritu Santo, ang pinandugog himaya, hangtod sa kahangturan. Samahan at ang gamito ng mga pulong nagitudlo kanato sa atong matulog.
sa kalinaw ngayong panahon na aron tinabangan sa iyong kaluoy, mahalin tayo kinikinunin sa sala, o mahilayo sila nagkasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Kristo na iyong sa imong mga apostles, ang kalinaw dili o kaninyo ang akong kalinaw, ihati ko kaninyo. Ayaw tanawang ang among mga sala, kundi ng pagsalig sa imong simbahan, ug sibot sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. At ipakita karon ang timaan sa atong panaginip siya. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan gidapit alang sa panghapon sa Ginoo.
pinagampo kita. O Ginoo, kaluy kami, tawag kami nga nahinluan sa mga sala, maandam-an sa umabot na Panginoon sa mga tao sa manunubos, pinaagi sa imong Diyos ng panabang, hiniya mong ipangalo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palayong paglingkod alang sa mga pasalamat o mga pahibalo. Human kita makapasalamat sa Ginoo o magpasidungog sa mahal nga Birhen Maria, pinagi nining santos nga misa, sa ngalan sa atong Cura Parroquia Pedrolito Biyangan, botong ipadangat kaning nga kinasingkasing nga mga pasalamat. Pasalamat sa atong celebrante karon sa atong santos nga misa, Father Prem Supremo. Atong pasalamatan sa masipang palakpakan. Salamat sa atong mga lay ministers, atong praise choir, atong mga altar servers, o kaninyong tanan nga nanglimpyo sa atong kapilya. Nihala kaninyong tanan, daghang kadyong salamat. Magsalamatan sa masipang palakpak. Mga pahibalo, ugma Disyembre 16, mao na ang unang misa sa kadlawon, ang misa ni Galileo alas 4 magsugod adto sa atong parokya. Mao kini mga schedule sa santos nga misa sa kadlawon, Disyembre 16, Lunes. Ang sponsor ani ang Zona 1. Pagka Disyembre 17, ang sponsor ani Mangulo Salam Nagdag Painit, Zona 2. Pagka Disyembre 18, ang Mangulo sa Halad o magdala sa Painit mao ang Zona 3. Unya ang present sa kantata ang choir Riverside, unya ang kantata Riverside Food. Disyembre 19, ang choir ani Queen of Peace, magsilapon ang operation kantata, ang magdala sa Painit, mao ang Zona 4. Pagka Disyembre 20, ang choir ani Rapsodia Choir nga kantata, ang Tabalong National High School. Pagka Disyembre 21, ang choir mao ang Santa Cruz Bingag, nga ang operation kantata Silapod. Pagka Disyembre 22, ang thrilling, ang choir ani ang Redis Choir. Pagka Domingo, unya present sa kantata ang Redis Choir Board, no? Unya pagka City Media ang choir Queen of Peace. Pagka 5 sa hapon ang choir ani mao ang Couples for Christ. Nya kutob rata sa Sabado kay una naman po'y Domingo nga gahidor, pero kung gusto dun mong sa detalye sa atong Misa ni Galileo, siyang kagabi nasa biyahidor na to, basaha lang na kailangan kompleto nga detalye. Unya dugang nga pahibalo. Alang na po ni sa kapistahan umabot sa Sagrada Familia. Final ang atong kapistahan sa Pizza 29, ang misa alas 4 sa hapon. Unya adunay takbo karong Disyembre 20 kay manlimpyo ta. Unya pagka Pizza 20 magsugod na pod ang atong prosesyon, no? Unya ang nobinaryo. Unya Pizza 28 adunay prosesyon nga pagkahimuon. Unya adunay pagkahimuon nga final nga takbo pagka Disyembre 29 anang buntag alang sa pagpanghan, pagpanlimpyo, paggawas siya sa kalingkuranan diya sa atong plaza, no? So adunay talampuhon nga dinagmay ang taayno ng mga cluster leader may mo pahibalo niya na. Murag adunay tag 150 nga amot alang sa kakasuhan sa Impirong Fiesta. Unya dugang pong pahibalo adunay sobre sa pamasko
akong gidala kanina gikan sa mesa sa parokya nga ipang-apod-apod po to sa atong mga membro sa household pohon. So kaninyong tanan, daghang kadlong salamat. Palihog manindi. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kayo ang Diyos na magalagang sa natanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Dala ninyo ang kalinaw gugma ni Kristo.